Siyempre kami sa Department of Agriculture, gusto namin bumaba yan. So, ang pakiusap namin, sana wala mag-take advantage kasi yung farm gate natin, hindi naman tumataas. Ang sa amin kasi, titignan namin kung ano yung nakakabuti sa ating mga racers, magsasaka lahat, na dapat sila makinabang kung may increase, sila makinabang, hindi mga traders natin. Ako, sir, sorry, nagkaroon kami ng technical issues. Sana po walang... Sana makinabang yung mga natin, yung mga magsasaka, yung mga livestock racers. Yun ang tinitingnan ng department. Sana wala mag-take advantage ng mga traders. Kasi minsan pag may nababalitaan or baka ng consultation kami, nakita nila na may mga issues, baka yun ang nag-trigger sa kanila. Huwag naman sila mag-take advantage. So what can we do about those who are taking advantage? Well, first, ang titignan namin programa, yung we are increasing production, tinutulungan namin yung mga stakeholders kung ano yung para mapagaan yung negosyo nila. Ano yung mga pwede namin gawin from the department. Yung mga siguro ang challenge sa amin kung paano namin i-link ngayon yung mga producers sa market para diretso na sila. Yun ang isang titignan ngayon ng department. Sir, ang corn daw ngayon mataas pa rin po na ginagamit sa patoka. Kasi nga, ang problema, kulang pa rin tayo sa corn. So, ang department, yun din ang isang tinitignan ngayon. Especially kami sa livestock, medyo challenge sa amin yun na kailangan may murang pagkain, especially sa corn. Kasi yung base ng ng livestock yung sa pagkain nila. Kung mabababa natin ang corn na walang mag-take advantage kasi ang main concern natin sa agriculture kung paano natin palakin yung income ng mga farmers and mapababa natin yung cost of production. Sir, what is your plan para dun sa nag-take advantage? Yun nga, siyempre, negosyo yan So, ang tinig namin, first, yung paano natin i-link yung producers natin sa market, diretso na. Sir, paano? Ang department ngayon, under Secretary Laurel, meron siyang create isang office yung logistics para tingnan natin kung paano natin mapamura yung pagdalang mga produce sa market diretso. Sir, parang ipa-partner yung mga restaurants, palengke, ipa-partner yung mga restaurants, palengke sa mga local producers. Yeah, kaya kami, nag-reach out kami sa lahat ng grupo, ano yung mga pwede natin gawin. Kasi yun nga, ngayon naghahanap kami mga food hubs like Secretary, inaayos yung FTI para doon lalagay yung mga produce directly from the farmers para yung mga negosyante, doon na sila. Well, sir, aside from accessibility, ano pong tulong niyan sa consumers? Bababa rin ba yung presyo kapag may market linkage? So, siyempre, sa akin kasi pag we have enough supply, pati price, bababa rin. But again, ang challenge sa atin, we have to produce quality products para hindi naman mabenta yan. Sir, black and white, hindi pala sa producer ang problema. Traders, hindi sa ASF, hindi sa supply, yung logistics. Yun ang isang challenge nga kaya si Secretary naglagay siya ng mag-handle nito para yung paano i-transport, paano i-packaging, labeling, lahat ng para walang mag-take advantage sa mga farmers natin. Sir, sa akin last na lang po sa poultry kasi sabi ng Umbra, minsan hindi nila alam kung kailan sila tatapang, kung kailan sila mag-iingat ng production. May ginagawa na po parang price and volume watch. Meron kaming ginagawa niyan and meron na kaming gagawing mga strategies para maprotektahan ang ating mga local producers. Sir, ano yung parang isang data system? Isang data system and yung mga issuance ng yung mga permits may naayos na permit. Kailan po yun, sir? Ngayon, naayos na namin. Kailan po matagalas? This quarter po ba? Siguro this quarter ba, kaya na ayusin niya. Maobserbahan yung tumaas din ng presyo ng baboy, may substitution yan. Kaya kahit pa paano lilipat yung ibang demand doon sa mas murang protina, manok na yun at itlog. At tapos, kasi yung buong
fourth quarter ng 2023, talagang lugi yung industriya kahit yung mga malalaking kumpanya. Ang tingin ko, maraming nag-iingat ngayong January and February. Magliliwanag yan ngayong pangkaraniwan kasi sobra-sobra ang manok mula Oktubre hanggang Marso eh. Pero dahil sa nangyari nung fourth quarter hanggang unang buwan ng Enero, nag-iingat. Nag-iingat ang marami, lalo na yung hindi naman korporasyon, family farm, nag-iingat. Baka bigat ng hamon kasi. Sir, kapag nakaka-worry ba yung nag-iingat? Kasi minsan, to what extent yung pag-iingat nila? Depende yan eh. Pero yan naman manok, yung naman mga nag-aalaga, pag nakita niyang gumanda presyo, marami dyan tumatapang. Yun din ang dahilan naman yan, yung kakulungan nga ng data, ng information from the DA na reliable. Kasi dapat hindi industry association nung nagsasabi na sobra na o kulang na, dapat gobyerno eh. Unfortunately, maraming hindi pinatupad na batas ang pamahalaan. Kanya-kanya pakiramdam ngayon kung magkakarga ba ako ng sisi o hindi. Mahal pa rin ang feeds. Sir, pero nakatulong po bali sa industry nyo? Kasi di ba dati puro mga oversized na yung mga chicken. So ngayon po nakatulong sa inyo yung pag-shift po ng protein source ng mga consumers? Hindi pa ganun ka laki, pero nagpapasalamat na rin kami tumaas kaysa naman yung maghihinagpis ka. Mabuti na yung kahit pa paano tumaas. Above cost ka. Kanya lang ay marami pa rin. Sana kung magkaroon ng programa ang pamahalaan na mapababa yung gastos. Sa ibang bansa kasi, subsidize yung kuryente, subsidize yung fuel, yung transportation, tinutulungan yung corn farmers sa Indonesia, or di kaya hinahadlangan yung importation ng Indonesia para sa kaalaman ng lahat. Wala pang naglalanding doon na foreign chicken since 1995. Sir, kumusta po yung egg? Sumabay na rin po ba sa pagtaas ng presyo ng Hindi chicken ako meat? pwedeng magsalita ng basta-basta dyan, pero pagkaunawa ko, mababa pa rin. Sir, yung 220 pesos po na chicken, Sana 220. Sir, base po to sa price monitoring ng Department of Agriculture, 150 to 220 ang whole chicken per kilo. Ang paliwanag dyan, kanya ganun ang range. Yung 150 yan yung baksakan. Commonwealth, Malabon, mga ganun. Yung 220, karaniwan, yan yung tinatawag namin na tertiary market. Yan yung namimili sa baksakan. Kung minsan, namimili pa dun sa secondary wet market. Kaya patong-patong na. Kasi yung ibang kababayan natin, kung manok lang ang bibilin, punto ka na lang sa malapit kahit medyo mahal kaysa magastusan ka. Yung 220, medyo matagal na yung range na yan. Mga isang taon na yan na lumilitaw yung numero na 220, pero kakaunti lang yan. Pag tinignan mo yung survey ng DA, bantay presyo, ilan lang yan. Karamihan yan 190, 180, minsan 170. No, February mababa. Ang bantay presyo ng February, may ilang linggo na 170, hindi 190. Kumusta sir ang farm gate po ngayon? Ang pinakamataas sa Rizal ay 110 gross less 3, 107. Yung mas malayo doon na lalawigan, mas mababa para puntahan. Okay na po na price yan, sir? Buhay na yan. Kung ang indicative cost range ngayon ng mga farm ay 90 to 95, medyo okay na yan. Yung sa direct cost. Pero yung iba pang gastusin, kung nagbabayad yan ng interest, kung nagbabayad ng kung may mga inuhulugan pang mga gamit or equipment, medyo madadagdagan. Sir, may pinangakambahan po ba yung mga poultry producers sa effect ng El Nino pag mainit yung Sa ngayon ay dahil lumalamig pa sa gabi hanggang madaling araw, hindi pa yan ramdam, maliban na lang marahil dun sa sa norte, mainit, balita na mainit na sa Region 2. Pero dito sa major production areas ng Regions 3 and 4, tapos Northern Mindanao, maayos-ayos pa. Magkakaalaman yan, hindi yung
hindi yung summer na tinatawag, yung mga bandang April, magkakaalaman yung pagka yung nagpapalit na yung panahon, yung between yung rainy season to, hindi, dry season to rainy season. Pag tumasang yung humidity, or di kaya naman hindi na tayo nakakaramdam ng paglamig sa gabi at madaling araw. Doon magkakaalaman kung sino marunong mag-alaga ng manok. Sir, yung gradual na paglipat ng kalendaryo ng classes to July, paano makaka-affect ito sa demand ng manok, sir? Kasi pag may third quarter yung tinignan nyo natin, medyo may mahirap yung factors. Anong buwan na yung papasok? Tapos babalik sa dati, ano? Tulad ng Gradual panahon po. namin, ano? Gradual naman, sir. Oo. Ay, tingin ko hindi, more on sa egg. Doon sa itlog magbabago yan. Dahil pag may pasukan, itlog ang primary protein source at secondary ang manok. Eh ako, nakakaapat na itlog ako isang araw eh. Kanya tingin ko baka sa itlog pa nagkaroon ng impact yan. Pero kasi second quarter maraming piyesta. At kung tama ang pagbabago ng kalendaryo, bakasyon ng second quarter, tama ba ako? Kung bakasyon ng second quarter yan, may dagdag na disposable income ang mga household. Maliban na lang kung nagbabayad ng credit card o ng utang, ibang usapan yan. Sir, bang ang grupo niyo ba sobra yung nag-e-export ng mga poultry products? Wala. Kahit naman sa San Miguel, tumigil na mag-export. Hindi ka makakalaban sa mga panahon na to sa Brazil. Kahit mga Amerikano, hirap na sa Brazil. Dahil kaya nila magbaksak ng presyo. May export subsidy sila, may production subsidy sila. Eh tayo, ang sinasubsidize ng NEDA at saka ng mga ekonomista natin ay yung mga importer, hindi production. Sorry, bumira ako Sir, kasama po ba kayo sa technical working group? Tsaka yung meeting po ng livestock netong linggo? Itong isang araw? Hindi yata. Hindi kami Kaya lang in fairness to the current dispensation sa Department of Agriculture, marami namang quiet consultations na nangyayari. When you compare it to past dispensations, malayo-malayo. There is a marked improvement. Ang hindi ko na lang alam kung the current secretary will be given a free hand to change things. Kasi ultimately, NEDA and the economic managers will determine the future of Philippine agriculture, not only the Secretary of Agriculture. Sir, nasa lang from me. From quiet consultation, ano na po yung napag-usapan nyo and saan po kayo most hopeful about? Trade policies, hopefully, they can implement the laws. Yun lang naman ang hinihingi namin primarily, they implement the laws para sa sector. Halimbawa, under ACMA, you're supposed to have a plan under Section 13 based on consultations. Hindi nangyayari yun. And also, based on ACMA, Sections 38 to 45, kailan meron tayong National Information Network. Hindi dapat industry associations ang nagbibigay ng presyo sa inyo. Dapat ang nagbibigay dahil independent gobyerno. Kaya lang, because the government failed to implement the provisions of ACMA, because the economic managers were so busy trying to reduce tariffs, yan ang nangyari. We are now in this situation where agriculture is in a very problematic situation. Sir, yung subsidy, specifically kinommunicate nyo sa DA, humirit ba kayo? And second question, problema pa rin ba yung unauthorized vaccines against I do not know what you mean by subsidy. What we mean is domestic support under the WTO, meaning yung basics, meaning data. Kasi we're at that stage, yung broiler industry and egg industry. Ang importante sa amin yung information. Everyone can make informed decisions, business decisions. And policy makers can make decisions based on data and information. Kasi ngayon, ang NEDA, ang problema namin sa NEDA ngayon, they are still insisting that 43% of the supply comes from native chicken. I will ask you, nakakita na ba, saan natin kukunin yung native chicken na yan?
Where is it stored? Kasi pinalalabas lagi ng NEDA, we are backward using that data. They did that to us in January 2021. Yusek Zumbilya presented to the Senate and the House that 43% is native chickens, therefore we are backward. And therefore, the tariffs of chicken, pork, and corn should be reduced to 5%. Hindi na nga, hirap na nga kami sa 40. And let me emphasize, a tariff is not high or low because of the rate. It is high or low based on the product it is being imposed upon. Kung mura naman yung product. Like for example, chicken. Leg quarters are coming in at 56 pesos before tariff. After tariff, it is at 83 pesos under MAP, minimum access volume. Kung outside MAP yan, mga 88. And yet, the NEDA and the economists are insisting this is good for the consumer. Naramdaman ba ng consumer bumababa? Hindi. Kaya as far as I'm concerned right now, the main problem are the economists. They are not even talking to the sectors and yet they are very critical. Mabuti pa yung American Embassy, kinakausap kami. Yung USDA, yung NEDA hindi. For some reason, they do not talk to the sectors. How can they plan? Yan ang problema ngayon ni Secretary Laurel, whether he admits it or not. Will he be allowed to do the right thing? Hindi kayo papayagang ilabas yan. Thank you, sir. Thank you, sir. Okay. Toll weight. Okay. Opo. Pero sir, subalit tumaas na yung farm gate. Kaya better na rin siya for ano. Kanya lang we would want sana to improve demand kung nararamdaman yun during times na mababa ang presyo sana namin, nararamdaman ng consumer. Nararamdaman ng consumer. Halimbawa, nung nag-80 pesos kami, 85. Mami, makikita nyo dun sa table. Meron kasing times na ang difference between farm gate and retail 100% eh. Ay, Of ganun na retail. nga sir nangyayari ngayon. Kasi kung ay 107 times 2. No, kung 240. 220 doon sa tertiary Apo, market. Sa tertiary market. Medyo unfair yun kasi tertiary market mga outlier. Yung opo sir, yung 13 major markets po yun sa Metro. May 220 doon sa 13 eh. Opo, meron sir. Ay, may problema yun. Sir, magkano dapat yun kung 107 ang highest? Ilan yung ina-add? Divide no by 169, yun ang puhunan at wholesale. Puhunan. 0.69. At wholesale. Tapos, yun ang papatungan ng retailer. Sige nga sir, so 107, divide pa yun. Kasi Kung- wholesaler price Kung to, sir. dadagdagan ng Retailer to sir. Di syempre may dagdag talaga sir. pero remember, nung kami ay nasa 90 na lang. Nung nasa 90 kami, Taas pa rin sir, no? 130 na dapat yung puhunan, wholesale. Ang nangyayari, wala. Ganun pa rin. So, sir, yung 220, Pero yan, ayaw i-admit na